Noong nagho-hold pa po ako ng baking classes, as early as late July to early August, nagre-ready na po kami ng mga holiday baking recipes. Oo, kailangan maaga kang mag-prepare. Kasi sa panahon ngayon, as early as now, mas mura pa at mas available po ang mga ingredients at ang mga gamit. Pero ang isang consideration, di ba? Kailangan mga recipes na hindi masyadong nakaka-stress, yung madali lang gawin at hindi masyadong mahal. So yan ang gawin natin today. So, ganong kadali itong tatlong recipes na ito? Una, hindi mo pa kailangan ng mixer. Pangalawa, hindi ka mapapagod sa pagkahalo. At pangatlo, ang mga ingredients are readily available in your local baking supply store. So, simulan natin. This is one of my favorites. This is a rum cake. Pero, easier version, ganitong kadali lang po ha. But I'll show you the ingredients. As usual, when we are baking, medyo mahaba ang mga explanations ko. Ano? So I have here 2 loaf pans. Ang size po nito 8x4. So kapag ka ganyang busy season, maganda gumamit ka na ng ganitong mga disposable kasi pwedeng pagka tininda mo, dito na din mismo. And one of the advantages of using pans like this, nakasil yung pinaka-cake. So if you want to soak it, mas kakapit yung soaking liquid mo. And of course, mas mapiprevent yung mabilis na matutuyot yung iyong produkto. Okay? Now, I'll show you how easy this recipe is. First, ilagay mo lahat ng wet ingredients mo into a mixing bowl. I have here melted butter. So, this recipe uses both butter and oil. Bakit? Kasi if you add oil, kahit i-ref mo yung cake and kinain mo right away straight from the fridge, mapapansin mo, moist pa din and hindi katigasan yung cake. But if you wish to use all butter, go ahead. Just replace the same quantity of oil with the same quantity of butter. Oh, ayan. Diba, nagalit ang butter sa akin. Sabi, pinagpapalit mo ako sa mantika. Hindi naman. Kailangan kasi talaga yan. Maski sa chocolate cake nga po, pagka chocolate cake, talagang oil ang ginagamit ko kahit gusto ko butter. Kasi 'di ba, kakainin mo straight from the fridge, pagka butter, kailangan i-microwave mo pa for a few seconds or ilabas mo at room temperature. 2 whole eggs, fresh milk. I have here finely grated zest of an orange, isang orange. Do not discard the juice kasi gagamitin mo yung juice mamaya. Splash of good vanilla. Again, if you cannot find good vanilla or if you find it quite expensive na ay masisira ang costing ng recipe ko, if I use real vanilla extract, wag mo na lang lagyan. Ako lang po iyon ha, that's my recommendation. Kasi sometimes, a simple ingredient can break the flavor of your baked product. Na parang, ay ba't ganon may aftertaste na hindi kagandahan. And then for this recipe, I consider brown sugar as wet ingredient. So dito ko siya tutunawin. Just mix this until yung brown sugar mo ay medyo natunaw na, wala nang buo-buo. So once smooth na ganito yung inyong wet ingredients, maglagay ka lang ng sifter dyan, your flour, baking powder and baking soda, iodized salt or fine salt, and this is cinnamon powder. Just sift this.
Kaya mo lang sinisift yan to make sure na walang lumps. Ayan o, yung mga lumps na yan for this recipe. Kasi pag nagsishifon ka naman, the reason why we sift it 3 times is for you to aerate the mixture. Okay? And then just using your wire whisk, relax ka lang, haluin mo lang siya until smooth. Okay? You see how relaxed I am? Kasi pagka hindi ka relax, yan yung binibilisan mong ganon. Kailangan relax lang because you don't want to overmix the batter. So just mix it until very smooth that you no longer see lumps. Yung ibang lumps na makikita mo dyan, that's just from the orange zest. So ngayong smooth na siya, ilalagay ko na yung aking raisins. So for the raisins, I prepared this a while ago. Ang ginawa ko po dito sa raisins na ito, binuhusan yan ng tubig. So pagkabuhos ng tubig, iwan mo yan for around 30 to 60 minutes. Ang gusto mong gawin dyan, paalasahin ng konti yung raisins. Pag umalsa na ng konti yung raisins, you discard the liquid and then you add the rum. By doing that, mas maa-absorb ng raisins yung rum. Okay? So ito na po iyon. Kung overnight mong ibababad ito, mas maganda. Kasi makikita mo, kasi 20 minutes pa lang namin binabad yan, marami pang rum na naiwan sa ilalim. We're using dark rum. But, kung ang gagamitin mo, kung ibababad mo ito ng mas matagal, maa-absorb lahat yan nung raisins. Okay? So, ibuhos mo yan dyan. This is totally optional if you don't like rum, if you don't like raisins. Hindi na siya rum cake. Pagka tinanggal mo yung rum, hindi na siya rum cake. Kung ayaw mo ng raisins, alisin mo yung raisins, but yung rum, gano'ng kadami ba yung rum? 1/4 cup. Ibuhos mo yung rum dito sa butter. Okay? Ayan. So, mix mo lang ganyan. Pero kung talaga ayaw mo ng rum, kung pinagbabawal po sa iyo yan, or simply it's a dietary restriction, you replace the rum with the same amount of orange juice. Freshly squeezed orange juice. O, ayan na. Smooth na yan. Now, this is ready. I-divide mo na yan between your 2 pans. Your 2 prepared pans. Kapag kadalawang pans lang yung ginagawa mo, you can do what we call the tantiameter. Kasi kitang-kita mo naman po yan eh. Pero if you're baking more than 2 pans, it's highly recommended na timbangin mo. Or simply, kung pang-commercial, kung ipang-bebenta mo. So medyo puno po talaga siya kasi gusto natin yung, alam mo yon, yung nakaumbok yung cake. Diba? That looks very appetizing, na parang hindi tinipid, very festive. Okay? So, make sure yung mga nanditong ganito sa gilid ay linisin mo. By the way, we greased the pan. Pinahiran po ng butter yan kanina. Hindi naman kasi kung dito mo na mismo isa-serve, baka yung customer mo gusto niyang ilipat sa pinggan, hindi niya matanggal. Diba? Nakaka-stress yun. Now, into the oven. We're going to bake this in a preheated 160 degrees oven. Pagka Fahrenheit, that's around, tinatansya ko lang mga 350. Okay? For how long? Around 35 to 40 minutes or until the top exterior of the cake is firm when touched. So, if you don't want to touch it using your finger, kasi ako sanay, you get a chopstick and then ganunin mo yung ibabaw. If it's firm, hindi na lumulubog yung chopstick, that's it. Okay, I normally don't use the toothpick method because I believe in carry-over baking. Ibig sabihin, once you bring it out from the oven, tuloy-tuloy pa din ang pagluto ng cake mo kasi mainit pa din po yung cake. Okay? Let's bake it. Okay, then balikan natin. For our next recipe, gumawa tayo ng tinapay. But I promise you, this bread
talagang hindi nakaka-stress. Ginawa ko na po siya when I was testing the recipe ng 2 beses and tuwang-tuwa ako. Ito yung tipong pag kinain ng bisita mo or ng pamilya mo, yung parang, talaga? Yun yung magiging sagot nila. Ganyan lang kadaling ginawa yan. So this is my overnight focaccia. Ganito lang po kasimple. So first, I have here bread flour. Make sure you use bread flour or high protein flour. Dito po sa atin, there are 2 types of bread flour. Merong first class na tinatawag and merong third class. Ang gamitin mo po is yung first class kasi mas mataas po ang gluten content nun. If you live abroad, you choose sa counter mga high protein flour. Yun yung bilihin mo. This goes into the bowl. And then I'm going to add water. Hahaluin mo lang yan. This method, tinatawag natin ito in baking as autolysis. Flour and water. So, hinahydrate mo yung harina. Okay. Now, pag ganito po na napapansin mong medyo basa-basa na siya, it's time for you to add the yeast. This is just instant dry yeast. Brown sugar, just a tablespoon of brown sugar, and then your salt. So now na naglagay ka ng yeast, yung flour and water mo, yung mixture na yon, magkakaroon na ng fermentation. Ibababad po natin ito overnight inside the fridge. Kasi 'di ba, kung napanood po ninyo yung mga bread making videos natin, pinaliwanag ko na kaya kailangan nating masahin yung tinapay is to develop the gluten. Yung gluten kasi, that is responsible for the structure of your bread. Without it, yung tinapay mo, hindi po aalsa or walang structure. Pagka kinagat mo yung ensaymada mo, mabilis lang siyang magfa-flat. Dito naman, hindi tayo magmamasa. What we are doing is, gagamit tayo ng oras. Habang binababad mo ito, the fermentation, magkakaroon dyan ng mga enzymes that would break the protein and that will result to the formation of your gluten. So, imimix mo lang yan. Ayan lang, ganyan lang. And then this goes into the fridge overnight. Meron na tayong ginawa kagabi. If you don't have overnight, iwan mo lang dito sa labas yan for around 5 to 6 hours. But I would recommend doing it overnight kasi po mas maganda talaga. Hindi lang yung kanyang alsa, kung hindi pati yung kanyang flavor. Ito po yung ginawa natin ngayon. Ito po yung ginawa namin kahapon. Makikita mo bumubula-bula siya, talagang nagfo-ferment. See? How beautiful is that? Ang gagawin ko dito, ililipat ko siya sa greased na bowl. Oh, look at that. Oh, kitang-kita mo yung formation ng gluten. Lumalaban yung dough. It's really going to be sticky. Now, tantanan mo ito. Papaalsahin mo ito, this one, at room temperature for 1 to 2 hours. Magiging ganito po siya. Makikita mo to umalsa. Tinakpan ko lang siya ng cling wrap para hindi mag-dry yung ibabaw. Okay, so papaalsahin natin to ng 1 oras. This one goes into the fridge for tomorrow. Bukas ko naman to i-bake. Ito yung umalsa na ng 1 oras dito sa labas. Now, I'm going to dress this. It's very, very easy. Lagyan ko muna ng olives. This is just sliced green olives. You can use black. Pag black, mas maganda yung contrast, but we don't have black. And this is sun-dried tomatoes. And then lots of olive oil. Sea salt.
This goes into the hot oven. How hot is the oven? 400 degrees Fahrenheit for around 30 minutes. Now for our third and last recipe, gawin natin yung pinakamadali. This is my basic muffin. Marami na tayo mga recipe videos ng muffins, but this one is my most recent recipe. Ang mga recipes po kasi, kailangan mga every year or 2 years, ina-update natin. Para 'di ba mas nagiging foolproof kahit na yung ibang mga ingredients ay medyo magbago ng konti ang quality. So, gaanong kadali ito? I'm going to put all of my wet ingredients into my mixing bowl. So, I start with my cream. Actually, in any order naman. Pag in-screenshot nyo yung recipe or yung list of ingredients na ipapaskill namin sa description, normally, kung ano yung nauuna sa taas, yun ang una mong ibubuhos dito sa mixing bowl mo. This is melted butter, fresh milk, oil, vinegar. This is apple cider vinegar. Sa pagkakatanda ko, yung old muffin recipe ko, walang oil. It uses pure melted butter. We're adding oil kasi may nag-message sa akin na yung muffin parang medyo pagdating ng hapon or the following day, medyo dry and crumbly na. The addition of oil helps maintain the moisture of the muffin. Kaya naglagay tayo ngayon. Sugar. For this recipe, I consider my sugar as wet. White and brown sugar. The brown sugar is for the nice caramel flavor, and the white sugar para lang mag-balance yung kulay because you don't like your muffins very dark. Mix it. And dito sa recipe na to, magugulat siguro kayo bakit yung leavening agents ko, yung ating baking powder and baking soda ay hinalo ko sa wet ingredients. Because I also received some feedback na bakit po yung muffins ko, yung dalawang huli na muffins, parang hindi masyadong umalsa. Mas alsado yung isang piraso, iba-iba yung itsura niya. Adding the leavening agent, your baking powder and your baking soda, into your wet ingredients, mas kumakalat po sila. And nag-pre-activate na sila ngayon since nabasa na sila. So mapapansin ninyo na mas maganda po yung alsa ng inyong muffin. Now I add the flour. I'm sifting the flour just to remove any impurities kung meron man. Dito kung anong flavor ang gusto mo ilagay. You want to put fresh blueberries. Lagyan mo. But today we're putting chocolate chips. Kasi meron tayong savory. Meron tayong, the focaccia is the savory. Meron tayong citrus. That's the rum cake. Nalalagyan natin mamaya ng orange glaze. So meron din tayong chocolate. This looks nice. You don't want to overmix your muffins. And then I have here chocolate chips. I have here dark chocolate. Tig 1 cup lang. And I have here milk chocolate. If you want to use all dark, use all dark. If you want to use all milk, use all milk. I'm using both para masaya yung mahilig sa dark, masaya din yung mahilig sa milk. Chinek ko lang yung focaccia bago ko isalang ito. Kasi po, although pareho silang 400, ayaw ko naman na bulabugin yung focaccia na isasalang ko yung muffin, ihahango ko bla bla bla. Hihintayin kong medyo matapos yung focaccia before ko isalang ito. But anyway, isuscoop pa naman natin. Silipin natin yung mga binibake natin. Makikita mo to, 10 more minutes. And, oh, yung ganda ng alsa, oh. Diba? Malsa na siya. Nagkaroon ng nice crack. Kung gusto mong maumbok na maumbok yung muffin mo, hindi po natatapos yan sa butter.
kailangan medyo pupunuin mo yung pan, yung halos puno, so that magma-mushroom. Halfway ng paglalagay mo ng butter, make sure you give it a nice fold. This is very important. Ito yung sa mga nagbe-bakery business, ito yung kalimitang nalilimutan natin para walang aping muffin. Ibig sabihin, ang gaganda ng mga muffins, tapos may mga 4 na piraso na parang hindi umalsa ng kagandahan. Kasi po yun, nagsisit yung butter, so hindi siya na-evenly distribute. Kaya po mapapansin ninyo, hindi ko siya agad pinupuno kasi hindi naman exactly 24 yung magagawang muffins eh. Para pantay yung distribution ng init sa ating pan. Okay? You give this a nice stir kasi dito yung yan, para pantay na pantay talaga. You know, baking requires a lot of discipline. It's like life, di ba? We will get the best advice from our best mentors. In baking, the advice is the recipe. Pero nasa sa iyo on how you will execute it. You have to execute it carefully and with a lot of discipline so you will have a very nice finished product. Kasi 'di ba, kahit gaanong kaganda yung recipe na ipasa sa iyo. So itong huling to talagang wag niyo na i-expect na kagandahan itong huling batter kasi sinimot. 'Di ba? Kahit gaanong kaganda yung recipe ipasa sa iyo, kung hindi mo naman i-execute ng maayos, lagyan natin ng chocolate chip, baka kung kanino mapunta tong huling to magreklamo. Siyempre, hindi magiging maganda yung outcome. Ganun po yun. Ako, I believe in that. So what I do is, pinapanood ko ng paulit-ulit. Yung hindi pa po uso dati ang ang video nung panahon ko na nag-aaral ako mag-bake. Nako, tanong ako ng tanong and paulit-ulit ako sa paglilista. Pag-a-attend ako ng class ni Chef Henny Season, gusto ko nandun ako sa pinakaunahan para talagang nakikita ko yung nangyayari. And then, tanong ako ng tanong doon sa kanya mga assistants, ano yung nilagay niya? Anong tatak niyan? Maaga akong pumapasok actually. Kasi, why? I wanted to know the brands of the ingredients. Because that really matters. Kasi normally, katulad niyang nakita niyo dyan, nasukat na. Diba? Ganon din sa baking school. Nasukat na, so tinatanong ko anong brand ito. Saan nabibili yan? Kasi everything, the smallest detail in your recipe matters. Ang dami ko sinasabi. Pinapatagal ko po kasi hindi pa luto yung focaccia. Ayaw ko isa lang to ng hindi pa luto yung focaccia. So yan, unevenly distribute ko po yan para yung init ay kalat na kalat. And some recipe books, some chefs, would advise you to fill these empty holes with water. Okay? I don't do that. Pwede mong gawin yon. I don't do that anymore simply because it can be a hazard na pagka hinango mo yung pan, tatalsik yung tubig sa'yo or tumalsik dito sa muffin. Kaya po nilalagyan nun, that is also for the even distribution of heat. And para maiwasan na nasusunog yung mga empty holes in your pan. Pero I'm using good quality baking pan. This is not sponsored, but this is a nice baking pan brand. That's why I'm using it. Okay, so itong focaccia natin, it's already firm. Or parang dito sa gitna, konti pa. I'll give it 5 more minutes. Kasi itong gitnang to, medyo lumulubog pa siya. But, before I put it back into the oven, lalagyan ko ng olive oil. Kung gusto mo palang may konting spice, pwede mong lagyan ng chili flakes. O diba, akalain mo ba na walang kapagod-pagod yan, binabad mo lang. Okay, and alam nyo, isasalang ko na din maya-maya yung muffin in 5 minutes.
Okay, so since luto na ito, look how nice. Mapapansin mo mainit pa, so tuloy-tuloy pa yung naluluto. So you don't want to overbake it. Let's prepare the glaze. So for the glaze, I have here honey. This is just pure honey. Juice of an orange. Yung orange na zinest natin, ito yung kanyang juice. Butter. And I have here dark rum. Actually, pwede po itong ipakain sa bata kasi pakukuluan mo naman yung rum. So, ibig sabihin yan, pag pinakulo mo, mag-e-evaporate yung alcohol content niya and maiiwan lang yung flavor and sugar. And here, ito yung pang-garnish natin. Ito lang is, yung orange, kinaramelize lang natin ng konti just to make it pliable. Para pag pinatong mo dyan, di ba, yung huhulma siya sa ibabaw ng ating cake. To make this, slice mo lang yung orange mo. Actually, napakapal yung slice ko. Mas maganda kung mas manipis yung slice. And then, lutuin mo lang sa kawali na may konting asukal and konting tubig. You cook it there for around 5 to 10 minutes or until pliable na yung iyong orange. Eto na po yun. Cooking your orange will also reduce the bitterness kasi pwede mo din kainin ito. So once this is cooked, ibubuhos natin yan dito sa ibabaw ng ating cake. But what I'll do, tutusok-tusukin ko yan ng paring knife para mas soak niya yung... Mas magandang tusok-tusukin to habang mainit-init pa kasi talagang maa-absorb niya yung liquid and hindi siya magka-crack kapag medyo mainit pa yung cake mo pag tinusok-tusok mo. Yan, di ba? Yan, nakakatanggal ng stress yan pag tinutusok mo. Okay, so makikita mo yung syrup. Ganyan po talaga malabnaw. Okay? So what we're going to do next, ibubuhos mo yan dyan. Kailangan gawin mo to habang mainit-init yung cake and habang mainit yung syrup para maganda yung absorption. This cake, madali siyang gawin and it's not very expensive but I would recommend that you age this overnight. Ibig sabihin, wag mo munang ibenta agad, wag mo munang kainin agad. Ipahinga mo muna overnight. Pwede dito sa labas, hindi po masisira yan or pwede mo din i-ref. Pag medyo nahihirapan yung absorption, ayan, angat-angat mong konti para bumagsak dun sa ilalim ng pan. Kaya maganda, ang gagamitin po ninyo, disposable na aluminum. So, eto po yun, napahinga na siya overnight. And makikita mo, well-absorbed na yung kanyang liquid. Susubukan kong tanggalin tong isa sa pan to show you. Look how moist is that. Diba? Very, very moist. This is very nice and moist. Oh, look at that. Diba? Ang gusto ko dito sa recipe na to, kahit po mga 1 linggo na siya sa ref, habang tumatagal ito, mas nagiging masarap. Tingnan nyo yung loob. It's very moist, it's well soaked, pero hindi siya yung, alam mo yung dense na parang pudding, nandun pa din yung crumbs. Okay? So when I plate this, I have kaffir lime leaves or you can also use calamansi leaves para lang may konting kulay. And so they know that may citrus kang nilagay dyan. So maganda to sa mga gracing table, kung may mga pagganun ka this holiday season sa catering service mo kasi hindi siya basta-basta natutuyot. Di ba may mga iba kasing cakes na by the time na isa-serve mo na sa yung niready mo yung dessert buffet mo, pag nandyan na yung mga bisita mo ay
tuyot na yung cake. Ang ganyan lang yan, accent po yan. So that they know that there's orange flavor. Ay, raisins. May raisins ba tayo? Pahinging raisins. Okay, yung focaccia, pwede na din natin ilipat sa nice na chopping board. Look at that crust. Oh, nice. You can dress it with more olive oil. Secret to a nice, delicious focaccia is the olive oil. And then, may basil leaves kami from the garden. Para lang may kulay. Then you can put more sun-dried tomatoes kasi iba ang lasa ng sun-dried tomatoes na hindi na-bake. And more olives. Okay, di ba bongga? Focaccia, overnight focaccia. And then, ready na din ang ating muffins. Wow, wow, wow. Diba? The muffins look so professional. Sana all. Diba? Charot lang yun. Ha? Baka minsan may mga nagagalit sa... ano ko, ayan, okay? Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, oh. Wala tayong matatawag na reject. Yung sasabihin sa yung hindi mo pwedeng itinday ang isang pirasong yan. So, lahat ito, makikita nyo, di ba? Kasi yun yung tinuro ko sa inyo yung gano'n na imi-mix-mix mong mabuti. Now, leave it there for a few minutes para yung steam umikot dun sa muffins. Your muffins will stay nice and moist. And as you can see, lahat ng baked products natin ay ready na. Yung focacciang pinapaalsa natin kanina, binibake ko siya dito sa oven na to. And mga 2 minutes pa, ready na din siya. But dyan na lang siya. Dahil meron na tayong finished product dito, what we're going to do next is we're going to let this cool down for a few minutes and then iset up natin to dito and then mamaya titikman natin. Okay, tikman natin. Unahin natin yung focaccia. Ang gusto ko dito yung dulo. Kasi nandun yung lutong. Kaya paparinig ko sa inyo yung lutong. Oh, di ba? Oh, ayan, naririnig nyo sa mic. And you see how chewy it is. So good. Alam po ninyo, parang focaccia sa 5-star hotel or sa Michelin restaurant. I got the inspiration doon sa kinainan nating pizza restaurant sa Japan. Di ba nakachikahan ko si chef? Ang sabi niya, 48 hours fermentation ang ginagawa nila doon sa kanilang pizza dough. O, ito, 24 hours pa lang to. Isipin ninyo, kung paaabutin nyo ng 2 araw, baka mas masarap pa. Super good. Pero diyan ka lang, titikman pa natin to. This is the rum cake. Super moist. Pag kinagat mo yung raisin, or nakagat mo yung raisin, nagbe-burst yung flavor, the sweetness of the raisin, and the flavor of the rum. Ang sarap. Diyan muna. Para hindi ma-overwhelm ang panlasa. And then this is the muffin. So tignan nyo po yung loob, oh, very moist. Tikman natin. So good.
Babay na kasi I'm sure ikakat nyo na yan dahil magbababad na kayo ng focaccia. I'm going to see you all soon. Thank you for watching.